nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalik sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pamilya ni Mary Jane Veloso naghihintay ng formal na imbitasyon upang makausap si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa tunay na estado ng kaso ng Filipina death row inmate. Pagbibigay ng go signal ni Pangulong Duterte sa Indonesia kaugnay ng pagbitay kay Mary Jane Veloso, pinabulaanan ng Malacanang. Pagbuo ng ceasefire committee, tatalakayin sa ikalawang round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front. Batanes at ilang panglalawigan sa Northern Luzon posibleng maapektuhan ng bagyong Ferdy. Panibagong bagyo posibleng pumasok sa Philippine Air Responsibility sa Miyerkules. Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagbigay ng kondisyon sa mga operator ng UV Express upang payagang makadaan sa EDSA. Ika-15 anibersaryo na September 11 terror attacks sa Amerika, ginunita sa New York City. BOC Transformers na itala ang kauna-unahang panalo sa UNTV Cup Season 5 kontra GSIS Puris. Ngayon po ay araw ng Lunes at 12 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Maynila at Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nawala ng malay ang isang lalaki matapos tumilapon mula sa sinasakyang motorsiklo sa Laong Laan Street, Sampaloc, Maynila, pasado alas 12 kaninang madaling araw. Agad itong sinuri ng UNTV News and Rescue Team at matapos malaman na stable ang kondisyon ay nilapatan na ng first aid ang mga tinamong sugat sa binti at saka dinala sa ospital upang masuri ng mga doktor. Ayon sa taxi driver na nakabangga sa biktima, galing siya sa Lacson Street at patawid na ng intersection nang biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo ng biktima galing sa kabilang direksyon. Dating dito sa kanto, nagulat ako yung motor, ang tulid. Hindi na ako nakapamarin. Sumalpok sa akin. Ayun siya nakahiga. Aminado naman ang kasintahan ng biktima na nakainom ng alak ang nobyo at nagpapasalamat na rin sa News and Rescue Team sa kanilang tulong. Siya daw po yung bumangga sa taxi. Sabi po nila, nagpapasalamat po kasi kayo po yung unang umaksyon kasi bali 30 minutes na rin po siyang nakahiga doon eh. Samantala, nirespondihan din ng UNTV News and Rescue Team Laguna ang tatlong sugatan sa aksidente sa motorsiklo sa National Highway ng Barangay Nueva San Pedro pasado alas 6 kagabi. Nagtamo ng gasgas sa mukha, braso at paa ang driver ng motorsiklo na si Marvin Almadja, habang sugat naman sa palad ang tinamo ng angkas nito na si Kenji Geronimo. Nasugatan din sa paa ang isang bata na sinasabing biglang tumawid sa kalsada na naging sanhi umano ng aksidente. Kailangan po natin mag-ingat sa kalsada kasi marami yung mga tumatawid, maaari po magkaroon ng disgrasya sa hindi ko natin inaasahang pagkakataon. Tumanggi nang magpadala sa ospital ang mga nasugatan matapos na mabigyan ng first aid ng grupo. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Naghihintay na ang pamilya at abogado ni Mary Jane Veloso ng formal na imbitasyon mula sa Malacanang upang makausap si Pangulong Rodrigo Duterte. Nais naman malaman ng kampo ni Mary Jane Veloso ang tunay na estado ng kanyang kaso. Ito ang balita ni Joan Nano.
Lumabas ngayong araw sa isang article sa The Jakarta Post na nagbigay na umano ng go signal si Pangulong Rodrigo Duterte para sa execution ni Mary Jane Veloso. Batay sa ulat, isinasaayos na umano ni Attorney General Muhammad Prasetyo ang proseso para dito. Nakasaad din sa artikulo na naipaliwanag mabuti ni Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang naging takbo ng kaso ni Mary Jane. Kinukumpirma naman ng Department of Foreign Affairs kung totoo ang nasabing article. Nais naman ng pamilya at abogado ni Mary Jane na makausap si Pangulong Duterte upang malaman kung ano ang naging takbo ng pakikipag-ugnayan niya kay Widodo kaugnay ng kaso ng Filipina death convict. Sa ngayon, naghihintay pa rin kami. Sana mangyari to sa lalong madaling panahon para laman namin kung ano yung nialaman nung naging talakayan nila ni President Widodo. Sa ngayon ay naghahanda na si Mary Jane para sa nakatakda nitong pagbibigay ng testimonya laban sa mga umano'y illegal recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Positibo ang kampo ni Veloso na malaki ang maitutulong ng testimonya ni Mary Jane upang maidepensa ang kinakaharap na kaso. Pinupurso din natin at the same time yung pact na pardon at clemency. Lalo na kapag nakuha na natin yung buong kwento mula kay Mary Jane, magiging maganda siyang batayan para i-renew yung efforts natin to appeal for clemency and pardon. Si Veloso ay nasentensyahan ng parusang bitay noong October 2010 dahil sa pagdadala umano ng 2.6 kilos ng heroin papasok ng Indonesia. Ngunit pansamantalang ipinagpaliban matapos na magdesisyon ng Indonesian government na bigyan muna ng pagkakataon na maimbestigahan ang kaso ng umano'y illegal recruiter nito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tatalakayin na sa ikalawang round ng formal peace talks ng pamahalaan at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ang pagbuo ng komite na mangangasiwa sa pagpapatupad ng tigil putukan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga rebelde. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sa unang round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front nitong Agosto, nagkasundo ang dalawang panig sa pangmatagalang tigil putukan. Ngunit kahit kapwa nagdeklara ng unilateral ceasefire ang pamahalaan at mga rebelde, hindi pa napagkakaisahan ang mga kondisyon tungkol dito. Kaya sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan ngayong Oktubre, isa sa tatalakayin ang gawing permanente ang tigil putukan. Mag-uusap para magkaroon ng single bilateral ceasefire. Kaya may common terms and conditions at common mechanism magkakaroon ng ceasefire committee. Pati yung mechanism for monitoring, pag-uusapan pa rin yun. Ipipirmi pa rin. Bukod sa pag-monitor ng tigil putukan, ang ceasefire committee rin ang re-resolba sa mga magiging paglabag dito. Ayon pa kay Jamzon, tatalakayin din sa pagpapatuloy ng peace talks ang pangkalahatang amnestiya sa mga political prisoner gaya ng naipangako na ng Pangulo. Nais ng mga rebelde na palayain ang lahat ng political prisoner na nasa listahan ng NDF. Meron siyang commitment to release all political prisoners at meron din commitment yung government panel na i-recommend nila yung amnesty at saka release ng political prisoners. Sa ilalim ng saligang batas, may kapangyarihan ng Pangulo na magbigay ng amnestiya, ngunit dapat itong sang-ayunan ng mayorya ng Kongreso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Bumuo na ng contingency plan ng Philippine National Police o PNP kasunod ng mga natatanggap na bomb threats. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Iniayos na ng Philippine National Police ang magiging proseso ng pagresponde sakaling may magpositibo sa mga bomb threats sa bansa. Ayon kay PNP Directorate for Operations Police Chief Superintendent Camilo Cascolan, responsibilidad ng Chief of Police o Senior Police Officer mula sa Provincial Office ang pagmomonitor sa bawat lunsod o lalawigan. Sakaling may sumabog sa isang lunsod o bayan, agad isasara ang entrance at exit points nito at hindi rin maaaring panghimasukan ng mga pulis mula sa ibang lugar ang sitwasyon.
Tanging ang augmentation force mula sa Special Response Team na binubuo ng tauhan mula sa Regional Office, Explosive and Ordnance Disposal, K9 Group at Special Weapons and Tactics ang tutulong sa apektadong lugar. That is actually one of the ideas also of the Chief PNP so that we would be able to enhance our response. Hindi lang yung pag pumutok dito, pasok siya, lahat pumasok. Ngayon, lilipat lang yan dyan. Bukod sa SRT ay tanging ang Regional Director at Provincial Director na nakasasakop sa lugar ang papasok sa area. Ganito rin ang mangyayari sakaling may insidente sa isa sa mga vital installation sa Metro Manila. Kung may pumutok dito, meron ng plano ang RD and CRPO. Who goes there? It's not from this one. Hindi mo pwedeng iwan ng MRT. Yes. Hindi mo rin pwedeng iwan ng SM. Hindi mo na pwedeng iwan ng bridges. Meron tayong mga tropa, joint AFP and PNP, that are actually going around. In a certain portion of EDSA, meron isang SRT dyan nakaman. Subalit sa kabila ng pagiging handa ng PNP, nanawagan pa rin ang mga ito sa publiko na tulungan sila. Maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pulisya ang anumang kahinahinalang tao o bagay na makikita sa kanilang mga lugar. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Krame. Isinusulong ngayon sa Senado na ma-certify bilang urgent ni President Rodrigo Duterte ang SIM card registration bill upang matigil at madaling mahuli ang mga nagpapakalat ng bomb threat sa pamamagitan ng text messages. Sa ilalim ng panukala, kailangan magpresenta pa ng valid ID, photo ID ang sinumang bibili ng SIM card. Kailangan din magparehistro ang nabiling mobile number at iba pang detalye sa loob ng 180 araw. Kung hindi ay made-deactivate ang naturang SIM card. Tiniyak naman ng mga nagsusulong nito na mananatiling confidential ang cellular data information at hindi nito lalabagin ang right to privacy ng mga individual at iba pang kaugnay na batas. Samantala, bagamat ilang araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang Davao City bombing, ramdam pa rin ng mga Davaoenyo ang takot dulot ng insidente. Ito ang balita ni Victor Cosare. Hindi na halos mababakas sa Rojas Avenue ang nangyaring pagsabog sa night market noong gabi ng September 2 na ikinamatay ng 14 na individual at ikinasugat ng mahigit 60. Subalit ang takot na iniwan nito sa mga residente ng lungsod ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Para kina Grace at Gloria na personal na bumisita sa blast site, hindi pa rin naiaalis sa kanila ang mangamba lalo't hindi pa nahuhuli ang responsable sa krimen. Makulbaan may kada adlaw. Oo, kay basidig ko takamalo sa pagsunod may tabuan na. Oo. Madlok jud ka. Sa ngayon, panalangin na lamang ang kanilang sandalan sa araw-araw kapag umaalis ng bahay. Kadlok anak kinabuhi mga kalas. Ayon naman kay Jomar na waiter ng isang kainan malapit sa blast site, bagamat tuloy ang operasyon ng night market pagkatapos ng bombing incident, hindi pa rin lubusang naibabalik sa normal ang sitwasyon. Pero sa ngayon, kasi siya parang natatakot ba yung mga tao ba? Pero meron nagapuntag yan. Patuloy namang nakaalerto ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa buong Davao City upang maiwasang maulit ang insidente. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng lokal na pamahalaan na huwag matakot kundi mamuhay lamang ng normal matapos ang nangyaring trahedya. Business as usual for everybody. Hindi tayo magpapatakot sa mga terorista. Of course, nandun yung kaba. Pero ang general feeling na nakukuha ko sa mga tao, malungkot at galit. More than natatakot. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Susunod sa ito ang balita. Batanes at ilang pang lalawigan sa Northern Luzon posibleng maapektuhan ng bagyong Ferdy. Panibagong bagyo posibleng pumasok sa Philippine Air Responsibility sa Miyerkules. Pilipinas nananatiling may mataas na kaso ng mga batang stunted o bansot. Kinaltas sa budget para sa feeding program ng mga malnourished children sa bansa, nais ibalik ng Senado. Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagbigay ng kondisyon sa mga operator ng UV Express upang payagang makadaan sa EDSA.
Mga pulis na hindi papasa sa firearm proficiency test, didisarmahan ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik ang ito ang balita. Isa ang paglaban sa iligal na droga sa mga napagkasunduan sa pagitan ng pamahalaan ng Indonesia at Pilipinas. Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa panunumpa sa tungkulin ng kanyang mga appointee kanina. Mula sa Malacanang, itong balita ni Nel Maribuhok Live. Yes, Nel. Magandang gabi, Attorney Reg. 43 bagong appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nanumpa kanina dito sa Malacanang. Kabilang dito ang mga Assistant Secretary, Undersecretaries ng iba't ibang ahensya. Dito muling sinabi ng Pangulo ang kanyang mga pulisiya kaugnay ng paglaban sa iligal na droga. Maging ang usaping pangkapayapaan sa Mindanao ay muling tinalakay ng Pangulo. Samantala, nilinaw ng Malacanang ang lumabas na balita na umano'y pagbibigay ng go signal ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Indonesian President Joko Widodo sa pagbitay kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, walang sinasabing direkta ang Pangulo kaugnay ng usapin na ito. The President just informed us that his actual statement and conversation with President Widodo went like this. He said regarding Mary Jane Veloso, he said, follow your own laws. I will not interfere. End of statement. Sa ngayon, tumanggi munang magbigay ng komento o magkomentaryo ang Malacanang sa lumabas na balita mula sa Indonesia kaugnay ng usapin sa kaso ni Veloso. Una na ring sinabi ni Pangulong Duterte pagkatapos ng pagbisita sa Indonesia na hindi muna siya magsasalita kaugnay ng kaso ni Veloso hanggat hindi niya nakakausap ang pamilya nito. Yan muna ang ating update, Attorney Reg. Nel, dun sa mga gagawing pag-uusap ni President Duterte in the future, no, ano ba yung ine-expect na sasabihin ng pamilya ni Mary Jane Veloso at saka ni President Duterte naman dun sa pamilya niya? Yun din na itanong natin kanina kay Secretary Abella kaugnay nga dito sa usapin sa kaso ni Veloso at sinabi nga niya ayaw muna nilang magsalita kaugnay dito at kung kailan ba ito yung nakatandang pag-uusap ni Pangulong Duterte at yung pamilya ni Mary Jane Veloso. For now, wala pa tayong malinaw na impormasyon kaugnay dito sa usapin na ito. Ang iniintay na lang natin ay itong magiging pahayag mismo mula kay Pangulong Duterte. Kanina kasi sa event ay wala siyang nabanggit ukol dito kundi yung kanya mga tagapagsalita lamang ang nagbigay ng pahayag kaugnay dito sa usapin nga na umano'y go signal mula kay Pangulong Duterte dito sa pagbitay kay Mary Jane Veloso. For now, regarding dun sa details ay wala pa tayong malinaw na impormasyon dyan, Attorney Reg. So, ang Nel, no, ang ibig sabihin lang nito, hindi pa nagbibigay ng definite na commitment si President Rodrigo Duterte kung iti-take niya ba yung katulad ng stance ni dating President Aquino sa paghingi ng pardon dito kay Mary Jane Veloso. So, wala pang definite na sagot doon. Basta nakukuha nating impormasyon sa ngayon mula nung pagka-uwi niya galing Indonesia ay sinabi lang niya na ang nabanggit niya na usapan sa kanila ni Indonesian President Widodo ay susunod lamang naman ng Pilipinas doon sa magiging batas o doon sa proseso ng batas ng Indonesia. Nagbigay na rin ng pahayag ngayon ang DFA, si DFA Secretary Perfecto Yasay kaugnay nga rin dyan sa usapin na yan at wala nga rin daw nababanggit ang Pangulo kaugnay nga dyan sa sinasabing go signal nga ng Pangulo dyan sa pagbitay kay Mary Jane Veloso. As of now, ay yung commitment ay hindi pa rin natin alam pa kung ano yung magiging polisiya ng Administrasyon Duterte dyan. Pero for now, ang malinaw ay yung napagkasunduan ng dalawang bansa kaugnay dito sa kampanya
laban sa illegal na droga at itong pamimirata. Ito ang mga malinaw na pulisiyang napakinggan natin, Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Mariboc. Nagulat ng live mula sa Malacanang. Sa ibang balita, pumayag na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makadaan sa EDSA ang mga UV Express sa ilalim ng ilang kondisyon. Ito ang balita ni Monokson. Pahihintulutan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga UV Express na makadaan sa EDSA matapos ang isinagawang public consultation kamakailan. Sa inilabas na memorandum circular ng ahensya, sinasaalang-alang nito sa kanilang desisyon ang kapakanan ng mga commuter. Kaakibat naman nito ay naglabas ang LTFRB ng listahan ng mga ruta na maaari lamang daanan ng UV Express. Para sa mga UV Express na manggagaling ng south ng Metro Manila papuntang Makati, maaaring dumaan sa Skyway papunta sa terminal sa Dusit Tani Hotel, De La Rosa Street, Gabriela Silang at ibang terminal sa Makati Business District. Kung mula naman sa Makati at patungong South Luzon Expressway, pwedeng dumaan sa Arnaiz Street papuntang EDSA at diretso sa Magallanes Interchange. Para naman sa mga nanggagaling ng Fairview, Marikina at Pasig area papuntang Cubao, dumaan sa C5 patungong Aurora Boulevard. At kung papuntang Makati naman, maaaring dumaan sa Kalayaan Flyover patungo sa Buendia Avenue. Sa mga UV Express naman na manggagaling ng Northern Luzon, papayagan silang makadaan sa EDSA Balintawak. Subalit, hanggang sa may MRT North Avenue Station at LRT Monyo Station lamang sila pwedeng magbaba ng mga pasahero at hindi pwedeng magsakay ng anumang pasahero labas ng kanilang mga terminal. Nilinaw rin sa memo circular na walang UV Express ang papayagang magbaba at magsakay ng pasahero saan mang lugar sa kahabaan ng EDSA. Okay na kami sa okay. At least may pinagbabawal man na bawaan, hindi hirap. Kahit paano kasi karamihan ng sakay namin talagang MRT, LRT. Mahirap tsaka matagal, naiipon din yung sasakyan sa Mindanao Ave. So mas lalong tumatagal. Mas okay ngayon. Samantala, hindi naman pinahihintulutan ng LTFRB na dumaan sa EDSA ang mga UV Express na may rutang Ortigas dahil makadaragdag pa nila ito sa traffic. Paano yung mga pasahero natin sa Ortigas? Wala po kaming pagbababaan na malapit sa Ortigas. Except po, doon kami sa likod dumaan pero napakasigip na rin po. Nagbabala ang LTFRB na papatawan ng kaukulang parusa ang mga mahuhuling lalabag sa kautusan. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nananatili namang mataas ang kaso sa Pilipinas sa mga batang stunted o bansot, batay sa ulat na Save the Children. Kaugnay nito, nais ibalik ng Senado ang kinaltas na pondo sa feeding program para sa malnourished children sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Tinatayang 171 million na mga bata ang stunted o bansot sa buong mundo. 3.6 million dito ay mga batang Pilipino, dahilan upang maitala ang Pilipinas bilang pangsyam sa mga bansang may mataas na kaso ng mga batang stunted. Sa kabuuang ulat, ang kaso ng malnutrition sa bansa noong 2013 ay nasa 30.3%. Tumaas ito sa 33.4% noong 2015. Ayon kay Vice President Leni Robredo, isa itong nakakaalarmang problema na dapat masolusyonan. Anya, milyong Pilipino ang nagugutom araw-araw at ilang ulit na nagiging repeater sa paaralan dahil naaapektuhan na ang kanilang physical at mental development ng kakulangan ng sapat na nutrisyon. Ayon naman sa Department of Health, patuloy ang kanilang isinasagawang mga programa upang mapaigting ang pagsugpo ng malnutrisyon. Sa Under 5, may growth monitoring chart kami. Sinasabi namin sa magulang kung anong mga dapat gawin, kung bansot yan o kaya payatot. Sa amin sa Department of Health, ang aming focus ay yung micronutrients, yung kakulangan sa vitamin A, iodine. Yung National Nutrition Council, yan may programa sa mga feeding. Katuwang nila dyan ang DSWD at saka
DepEd. Isinusulong naman ng Senate minority na ibalik sa 2017 national budget ang 844 million pesos na kinaltas para sa feeding program ng mga batang malnourished at stunted. Ito ay matapos mapag-alaman sa Senate hearing kamakailan na mas mababa ang food budget ng malnourished children sa bansa kumpara sa nakalaang pondo para sa mga nasa bilangguan. Planong itaas ng Senado sa 30 peso per meal ang food budget para sa mga batang malnourished dahil mas mataas pa umano ang 17 peso value meal na ibinibigay sa mga preso kumpara sa kasalukuyang 13 peso meal budget para sa mga batang kulang sa timbang at stunted o mga batang bansot. Ipinangako rin ni Senate Minority Leader Ralph Recto na tataasan ang budget para sa feeding program ng DepEd at DSWD. Mula sa 7.62 billion pesos, gagawin itong 13.89 billion pesos sa 2017 national budget. Para magawa ito, kinakailangan ng DSWD at DepEd ng karagdagang 6.3 billion pesos. Kung may dagdag na sweldo anya ang mga kawani ng pamahalaan, dapat rin na may maibigay para sa mga bata. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Didisarmahan ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan na hindi makakapasa sa isasagawang pagsasanay sa paggamit ng baril. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, ito ang nakikita nilang paraan upang mas mapalakas ang kanilang puwersa laban sa krimen. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. And I am announcing this to all the criminals. Beware, my policemen are practicing enough. You better run away or you better stop what you're doing right now because our policemen are honing their skills. They are practicing. Ito ang babala ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa laban sa mga kriminal at personalidad na sangkot sa transaksyon ng iligal na droga sa bansa. Ayon kay De La Rosa, mas pag-iibayuhin ang kasanayan ng pulis sa paggamit ng baril upang mas maging malakas ang kanilang puwersa laban sa kriminalidad. Aminado naman ang hepe ng PNP na nangangailangan pa ng firearm proficiency test ang maraming mga pulis sa ngayon upang maiwasan ang mga casualties at tuwing mayroon silang operasyon. Kaya naman magsasagawa ng quarterly firearm proficiency test ang PNP para sa mga pulis at matatanggalan ng service firearm ang sinumang hindi makakapasa sa test. Didisarmahan ko yung hindi makapasa. Hindi, they are not qualified to hold their firearms because they are not a good shooter. They are not proficient enough. They may cause undue collateral victims or damage. Sa tala ng PNP, 9 na pulis na ang nasasawi sa kanilang hanay sa nagpapatuloy na kampanya laban sa illegal na droga, bukod pa ang mga nasugatan sa operasyon. I have to make sure that my men are always alive. After an encounter, I must make sure I must see to it that they are all alive. But it doesn't mean that you have to kill all the suspects. Ang firearm proficiency test sa PNP ay nahinto nang matapos ang termino ni dating PNP Chief Abilino Rason. Samantala, binuksan ngayong araw sa Inosloban, Lipa City, Batangas ang PNP Chief Bato Cup na isang gun shooting competition. Ito ay tatagal hanggang September 15 para sa mga best of the best ng bawat unit ng PNP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cusare live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Angela. O gani ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Naana sa kustodiya sa Philippine Navy Northern Luzon ang mga Vietnamese national nga nadakpang nanagat sa lugar nga sakop sa Vigan, Ilocos Sur. Apan ginatun-an pa sa mga otoridad kung unsa nga kaso ang ipasaka batok kanila. Madumduman nga atong niaging Huwebes, 17 ka mananagat nga nagsakay sa tulo ka Vietnamese fishing vessel ang gidakop tungod kay walay maipakita nga pasaporte ug uban pang mga dokumento. Ang mga nasikop usab nga kapin sa 4 ka toneladang isda gipang apud-apud sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga ospital ug uban pang opisina sa La Union.
Dismayado ang mga opisyales sa syudad sa Zamboanga tungod kay hangtod karon wala pagihapon matagaan og permanente nga puloy-anan ang kadaghanan sa mga biktima sa Zamboanga siege niadtong 2013. Ang dugang impormasyon gikan kang Dante Amento. Nuway pa siyempre dale permanente casa con el todo mga residente kaya queda afectado na Zamboanga siege del año 2013. Bajo na programa de Zamboanga City Roadmap to Recovery and Reconstruction o Z3R delia pasa administrasyon, necesita planta casa de 6,000 hasta na fin el año 2013. Tiene ya este según fondo na National Housing Authority. Pero según también con el gobierno local este magatiempo hasta 1,828% pa lang ella acaba, ella puede entrega con el mga beneficiario. 3 years ya sucede, falta pa agua, falta pa luz, y también el mga caserías no hay pa man, they have not fully achieved that. Por eso el gobierno local ya crea un interagency committee para continua bisya el corrida del proyecto. If this is not resolved at level the local, we go up na cabinet level. So hindi pa sila pwede, then we go up to the office of the president because as we said, we want our IDPs to already return to their places of origin. Na 3 anyos kaya pasa hasta ahora na pre-trial stage pa siyempre el caso del Zamboanga siege. Inuway pa sentensya con el mag-echor sangrino encuentro kaya resulta na muerte del 38 personas. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Ciudad de Zamboanga. Giaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pondo para sa pagtukod og water system alang sa mga relocation sites sa Tacloban City. Ang balita ihatod kanato ni Jeneline Gakit. Po problema lagi hapon hastaya na han Tacloban City Government ang connection han tubig han mga relocation sites sa norte nga lugar han syudad. Kay nakadepende lagi hapon ang mga mangurukoy didto han igin susupply nga tubig han Leyte Water District tika nga LGU. Pero limitado lagi hapon anay ahatag hini nga supply han mga mangurukoy didto. Tungod hini, inaprubaran ni Presidente Rodrigo Duterte ang proposal han lokal nga panggobyernohan para masolusyonan na ang problema han supply han tubig. The President also has already agreed to fund the water system which Tacloban City and the Regional Development Council which I chair, we've endorsed a water system for North Tacloban. So it's worth 500 million. Samtang, iginsumati Tacloban Mayor Cristina Romualdez nga may ada na sobra duha kayukot nga mga mangurukoy ana ukoy hapipira nga sites san permanent shelter. Ngan ginlalauman ni Raini nga mahuhuman han National Housing Authority ngan may to turn over ang kabukusan nga 15 kayukot nga housing units hasulod hinduha ka tuig. We're trying our best na ma-move more people as much as possible kasi iba nakakaawa lalo pa yung mga nasa temporary no medyo hindi na magandang sitwasyon. We're trying to make mga short-term solutions with regards to water. Sumalakan Governor Pitilla, matitika nga naniran paghingayad han linyahan tubig ha mga relocation sites kung maiahatag na hairan pondo sunod nga tuig. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Og kana ang mga balita gikan sa atong mga provincial correspondents sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Daghang salamat Victor Cosare, nag-uulat mula sa Davao City. Napanatili ng Bagyong Ferdy ang taglay na lakas ng hangin habang tinatahak ang direksyon ng Batanes area. Alamin natin kung may epekto na ba ito sa bansa mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa DOST Live. Ray, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reggie, at sa ating mga kasambahay sa ngayon ay nadagdagan pa yung mga lugar na nasa ilalim ng
tropical cyclone warning signal number 1 habang itong bagyong si Ferdy ay papalapit nga dyan sa may area ng Batanes. Kanina alas 4 ng madaling araw, ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 780 km east ng Apari, Cagayan. Taglay lakas ng hangin 185 km per hour at yung pagbugso ay abot sa isang 220 km kada oras. Kumikilos ito west-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Ayon sa Pag-asa sa ngayon, nakataas signal number 1 sa may Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Batanes at yung Babuyan Group of Islands. Sa loob ng 36 na oras, makararanas ng mga pagulan at pagbugso ng hangin sa mga nasabing lugar. Samantalang nagbabala naman ang Pag-asa doon sa mga sakyang pandagat na wag munang pumalaot dyan sa may area ng Bashi at Balintang Channel dahil sa matataas na mga pag-alon dulot ng paglapit nitong bagyong si Ferdy dyan sa area ng Batanes. At maaaring Wednesday morning ay nasa vicinity na ng Batanes itong bagyong si Ferdy sa pagitan nga ito ng Taiwan at ng Pilipinas. At ayon sa Pag-asa, mula bukas, Atty. Reggie, posible na hatakin na nitong bagyong si Ferdy yung habagat at makaranas na tayo ng mga pagulan, lalo na sa may western section ng Luzon at kasama na rin dito ang Metro Manila. At bukod dyan, Atty. Reggie, hindi pa man lumalabas ng Philippine Air Responsibility itong bagyong si Ferdy. Maaaring by Wednesday din ay pumasok naman ang panibagong bagyo na papangalanan namang Hener. So ayon sa Pag-asa, mag-antabay lamang ang ating mga kababayan sa posibleng mga changes or update dito sa lagay ng ating panahon, Atty. Rex. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa Pag-asa DOST. at 85 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Ika-15 anibersaryo ng September 11 terror attacks sa Amerika, ginunita sa New York City. Kerber, bagong world's #1, Stan Wawrinka, kampiyon sa US Open. BOC Transformers naitala ang kauna-unahang panalo sa UNTV Cup Season 5 kontra GSIS Furies. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Elliptical Road sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta dyan? Magandang gabi, Atty. Reg. Medyo walang problema ngayon dito sa may area na ito ng Elliptical Road dahil holiday naman ngayon kaya medyo kakaunti yung mga sasakyan sa ilang mga lansangan sa Metro Manila. Pero unahin nating silipin ang sitwasyon ng traffic dito sa may area ng Elliptical Road. Sa mga manggagaling po ng Cubao area, papunta po ng Fairview, sa ngayon po ay walang masyado maging problema dito sa may area ng Elliptical Road, partikular yung pong papunta ng Commonwealth Avenue. Yung pong eastbound at westbound ng Commonwealth Avenue ay walang maging problema, maluwag na malag po. Maging itong buong palibot ng Elliptical Road sa oras na ito ay wala pong mararanasang problema. Medyo may kaunting pagbaga lamang sa ilang mga kanto o yung mga panulokan like itong area ng Kalayaan Avenue at dyan sa may area ng North Ave. Pero ang kabuuan naman ay maluwag at green and go po ang traffic dito sa area na ito ng Elliptical Road. Silipin natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin natin dyan sa may area po ng Maynila sa Quiapo. Yung mga papunta po ng Moraita magmula sa Quiapo, medyo moderate traffic po tayo dyan. Sa area na yan, habang yung papunta naman ng Loton ay moderate traffic din. Punta tayo bandang south sa may Baclaran, Ross Boulevard.
Yung pong papunta ng Maynila, light traffic po tayo ngayon sa oras na ito, habang yung going to coastal ay light din sa area na yan ng Baclaran, Ross Boulevard. Sa may area naman ng EDSA Guadalupe, medyo itong northbound lane ng Guadalupe, yung papunta po ng Mandaluyong at QC, heavy traffic po ngayon sa area na yan, habang ito namang kabilang area po ng Ayala, going Buendia at Ayala, magbula po dyan sa may Orense ay moderate to heavy traffic po dyan sa may area ng EDSA. Punta naman tayo ng norte, dyan po sa may Letre, Malabon. Yung pong going to Bayan, Malabon, light traffic, habang yung namang going to C3 Road ay medyo moderate ang traffic po sa area na yan, partikular dyan sa may Letre, Malabon. Wala pong number coding ngayong araw na ito dahil sa holiday, pero bukas sesyon po yan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Lahat po ng sasakyan na ang plate number tatapos sa 3 at 4, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Renz. Maraming salamat, Bonokso. Nag-ulat ng live mula sa Elliptical Road sa Quezon City. Isang bangkay ng lalaki na may mga tama ng bala ang natagpuan sa Baguio City kagabi. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Alas 11:30 kagabi nang matagpuan ng mga nagpapatrolyang pulis ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa Daguhoy Street, Baguio City. Nakatali ng packing tape ang mga kamay at paa nito at nakalagay sa tabi ng katawan. Ang karatulang may nakasulat na "Huwag ninyo akong tularan, mandurukot ako." Napadaan kami dito sa area na dito kasi medyo madilim dito, tapat ng bilyaran na ito. Usually, ang ginagawa namin dyan, iniilawan namin dyan. Kasi may mga nagtatagong mga lasing dyan, mga minors. Yung sa may kubo-kubo doon na parang stall, doon sila nagtatago. Kaya chinecheck namin palagi doon. Nakita rin sa katawan ng lalaki ang isang tama ng bala ng baril sa kanyang tiyan at isa pa sa kanyang likod. Sa inisyal na investigasyon ng SOCO, wala namang nakitang dugo sa paligid kaya ang bangkay ay posibleng iniwan na lamang sa lugar. Nagro-ronda kami dito. Tapos napadaan kami dito sa area na dito kasi medyo madilim dito. Nung nagkataon na inilawan namin, may nakita kaming sapatos na puti. Parang taong nakahiga. Ang akala namin lasing, kaya nung nilapitan namin, yun na nakita namin na may taong nakahiga doon na nakatali sa packing tape. Wala ring nakitang pagkakilanlan sa biktima maliban sa kanyang tattoo sa likod na din. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Samantala, alamin muna natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid sa atin ng ating kasambahay na si Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica, and here are the stories from around the globe. New Yorkers gathered at Ground Zero to mark the 15th anniversary of the 9/11 attacks, in which nearly 3,000 people lost their lives. Sonny Cos filed this report. Today marks the anniversary of the worst terrorist attack in U.S. history. At September 11 Memorial, thousands of visitors and family members gathered this morning to hear the names of their loved ones who passed away after the Twin Tower fell down. The recitation of names happens each year to memorialize the victims of the attack. Both the Democratic presidential nominee Hillary Clinton and Republican presidential candidate Donald Trump delivered speech in respect of the victims here in the memorial area, while U.S. President Barack Obama delivered his speech entitled 3,000 Beautiful Lives from the Pentagon this afternoon. According to the president, the diversity of the country was never its weakness, but its strength, and was the very value that was attacked by the terrorism on that fateful day of September in 2001. It is so important today that we reaffirm our character as a nation. E pluribus unum. Out of many, we are one. For we know that our diversity, our patchwork heritage, is not a weakness. It is still and always will be one of our greatest strengths.
Exactly 15 years ago, Al-Qaeda terrorists hijacked 4 passenger planes, 2 of which hit the north and south tower of the World Trade Center just minutes from each other. The 3rd plane crashed into Pentagon, killing 125 people, and the 4th one crashed down in the fields of rural Pennsylvania. The atrocious event cost the lives of more than 2,900 people and injured 6,000. Obama added that even time won't easily help forget the pain the American people endured on that day. But in the end, the most enduring memorial to those we lost is ensuring the America that we continue to be, that we do not let others divide us. 2016 marks an important year of remembrance for the attack, especially with the presidential elections that brings candidates with very different ways on dealing with the growing threat of terrorism here and abroad. Sonicas, UNTV News and Rescue, New York. Meanwhile, Democratic candidate Hillary Clinton emerged on Sunday from her daughter Chelsea's New York City apartment, shortly before her diagnosis of pneumonia became public. Clinton had fallen ill earlier in the day at a September 11 memorial ceremony in an episode that renewed focus on her health, less than 2 months before U.S. voters elect their next president. According to a campaign aide, Clinton had a medical examination when she got back to her home in Chappaqua, New York. Her doctor, Lisa Bardak, said in a statement that Clinton was put on antibiotics, advised to rest and modify her schedule. In December 2012, Clinton suffered a concussion and shortly afterward developed a blood clot. In other news, the government of Colombia presents the voting card that Colombians will use for a plebiscite on whether to accept a peace agreement to end more than 5 decades of war with FARC rebels. Orsi Reyes reports. El registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Juan Carlos Galindo, presentó la papeleta que usarán los colombianos para un plebiscito que permite a la nación decidir si aceptar un acuerdo de paz para poner fin a más de 5 décadas de guerra con los rebeldes de las FARC. El 2 de octubre, los votantes tendrán que responder sí o no a una sola pregunta. ¿Apoya usted el acuerdo que pone fin al conflicto armado y construye una nación estable y duradera? La ofensiva de 4 años de Santos para negociar 52 años de guerra con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, finalmente concluyó la semana pasada y prometió dar a los colombianos una decisión final sobre si se acepta o no. La tarjeta electoral tendrá un tamaño de media carta y tendrá en su reverso el texto de la pregunta formulada por el señor presidente de la República. La pregunta ha sido criticada por legisladores de la oposición por ser demasiado unilateral hacia el voto del sí y difícil para ir en contra. Los guerrilleros que no se han podido registrar antes del plebiscito no podrán votar, agregó Galindo. En temas de identificación de la población guerrillera podemos encontrar diferentes hipótesis. Habrá personas que no han sacado nunca su documento de identidad, en esa medida no están en el censo electoral. Habrá otras que tienen múltiple identificación. En ese caso hay que determinar primero cuál es la identificación válida para esos efectos. En esa medida tampoco podrán estar en el censo electoral. Y aquellos que se pudo determinar su identidad después del 2 de junio, fecha de corte del censo electoral, tampoco pueden ser incorporados en el censo electoral. En un acuerdo histórico el mes pasado, el gobierno y el liderazgo de las FARC, que representan a un fuerte grupo insurgente de 7,000 hombres, acordaron poner fin a la guerra que ha acabado con más de 220,000 personas y ha desplazado a millones. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bogotá, Colombia. In Canada, amid criticisms against the government's campaign against criminality and rampant illegal drug activities, the Filipino community in Canada expresses their unyielding support for President Rodrigo Duterte and PNP Chief Ronald De La Rosa. Kim Pamintuan has the news.
Filipinos from all over Canada showed up here in Toronto to show support in the changes brought forth by President Rodrigo Duterte and PNP Chief General Ronaldo Bato de la Rosa. Around 100 supporters from all over the country attended this special gathering held here in Airbells Park. In spite of several controversies surrounding our president and General Bato, Filipino Canadians here have not lost faith and are still championing the administration. We wanted to promote is the spirit of patriotism, the love for the nation. Yes, we love God, but we are liars if we don't love our nation as well. So we love God and we love our nation, the spirit of patriotism. That is all about Pinoy in Canada patriotic movement. After a colorful parade, participants also attended a reception featuring many activities. Also in attendance is Senator Tobias Enverga Jr. who addressed the crowd. Ang sa akin ng Pangulong Duterte, ang message ko lang po ay ipagpatuloy po nyo ang inyong magandang ginagawa, lalo na ang pagpuksa sa mga droga at ang pagpuksa sa mga corruption sa Pilipinas. Pag nagawa po nyo ito, masayang-masaya po ang Pilipinas. By keeping up with current events in the Philippines and by using social media, they continue to show their support. Filipinos in Canada are still devoted to prosperity and change in the Philippines, and many see them possible with President Duterte and General De La Rosa at the helm of the government. Kim Pamintuan, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. A Brazilian coach brings badminton to the favela using samba steps to attract children to the sport and speed up their game. Carlos Miranda has the details. Bad o quê? Foi a reação de Sebastião Oliveira quando apresentaram a ele o badminton. Agora, com 16 anos de treinamento sobre o seu cinto, ele espera trazer o esporte às crianças da favela do Rio de um jeito reconhecível para eles, com samba. Oliveira aproveita a técnica do samba para encorajar as 200 crianças que treinam com ele a permanecerem de dedos leves, quadris rápidos e concentrados em seus parceiros e oponentes. A curiosa metodologia, diz ele, fez progredir muito o projeto Miratos na favela Chacrinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, de onde ele fez vários atletas olímpicos. Então, quando eu vi uma pessoa sambando na televisão, aí eu falei, cara, o samba é muito mais rico. Você, 1 hora de samba, você queima 200 calorias. Jonathan Santos de Souza Matias, 18 anos, treina no Miratos ao lado de Igor Coelho, filho de Oliveira, que competiu nos estágios de grupo do individual masculino de badminton no Rio. Ele diz que seu jogo melhorou e ficou mais rápido desde que ele começou a fazer os workshops de samba do Oliveira. O samba me ajudou a melhorar a minha... quando eu tô jogando, para me ficar mais ligado. Porque antes eu ficava muito parado, agora eu já tô mais ligado no jogo, na peteca, e tô conseguindo melhorar meu empenho com isso. E eu tô ficando mais rápido. Oliveira viveu em um abrigo para crianças dos 7 aos 18 anos de idade. Depois, o homem que contratou sua mãe como doméstica não permitiu que ele morasse com ela. De lá, ele conseguiu um trabalho em uma escola pública onde um professor o apresentou ao badminton e ofereceu a ele uma nova oportunidade. Tendo treinado seu próprio filho para as Olimpíadas, Oliveira espera usar a sua experiência para oferecer um caminho alternativo a uma geração toda de crianças da sua periferia com história como a sua. Coelho, 18 anos, disse que tem orgulho de ser um exemplo para eles. Eu me sinto honrado, porque se eu trabalhei, consegui sair daqui, aprendi a falar inglês, morar fora do país, treinei duro para um dia estar dentro dos Jogos Olímpicos, por que não eles estar dentro dos Jogos Olímpicos, eles também terem a oportunidade de estar dentro competindo, e não sendo só aqui, não forma só campeões em badminton, forma atletas olímpicos só em badminton, também forma campeões olímpicos na vida. O projeto Miratos ganhou títulos em diferentes jogos internacionais. Além de badminton, o projeto também oferece aulas de tecnologia da informação, inglês e educação física. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. And those are the news making headlines around the world. Back to you, Monica. Thank you so much, Daling Basingan.
Itinanghal na kampiyon ng Swiss na si Stan Wawrinka matapos talunin si world number 1 Novak Djokovic sa pamamagitan ng 4 na sets sa finals ng US Open sa New York. Ito ang balita ni Aaron Romero. Tinalo ng Swiss na si Stan Wawrinka si world number 1 Novak Djokovic sa men's finals ngayong araw upang makuha ang titulo ng US Open sa sagupaang idinaos sa Queens, New York. Kinailangan ng third-seeded na Wawrinka ang 4 na sets bago napayukod si Djokovic 6-7, 6-4, 7-5 at 6-3 para masikwat ang ikatlong niyang career Grand Slam title. But there is no secret. If you want to be the number 1 player in the world, you have to give everything. You have to accept to suffer, and you have almost one joy to suffer, because I think this Grand Slam was the most painful physically and mentally Grand Slam that I never played. Dahil sa panalo, tumanggap ang Swiss player ng $3.5 million at panglimang tennis star na edad mahigit 30 na nanalo ng 2 Grand Slam title. Samantala, ang 28 years old German na si Angelique Kerber ang nagkampiyon sa women's competition ng US Open matapos na talunin si Karolina Pliskova 6-3, 4-6, 6-4 sa finals. Naagaw na rin ni Kerber kay Serena Williams ang pagiging world number 1 dahil sa panalo sa US Open. I was thinking a little bit on the final in Australia, where I was also in the third set, and I believed then my game, and I did it today as well, so that was in my mind to stop the negative emotions and change it again in the positive way. Mahigit 3 taon na hinawakan ni Williams ang pagiging world number 1. Isang matamis na paghihiganti rin ang naisagawa ni Kerber kay Pliskova na tumalo sa kanya sa Cincinnati Finals ngayong taon. Umakyat sa world ranking si Kerber nang talunin niya si Serena Williams sa Australian Open noong Enero. Silver medalist din si Kerber sa Rio de Janeiro Olympics. Nakilala si Kerber na noon ay ranked number 92 sa buong mundo nang makapasok ito sa top 10 sa US Open noong 2011. Aaron Romero, UNTV News and Rescue, New York. Tinalo ng Bureau of Customs Transformers ang GSIS Furies para sa una nitong panalo sa UNTV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ganda, andun si Mardu, Mardu, Nagpakitang gila sa hardcourt ng UNTV Cup Season 5 ang pinakabagong koponan sa liga, ang Bureau of Customs Transformers sa kanilang tagpo kontra GSIS Furies kahapon sa Pasig City Sports Complex. Sa umpisa pa lang ng ball game, agad umarangkada ng 7-0 run ang Transformers sa unang 2.5 minuto ng laban. Natapos ang first quarter, lamang ng 7 puntos ang BOC, 22-15. Sa pagpasok ng second quarter, nakadikit ang GSIS Furies 33-29. Bumawi ang Furies sa third quarter at naungusan ng 2 puntos ang BOC sa score na 52-50. Sa last quarter, naging mainit ang palitan ng puntos sa makapigil hiningang sagupaan ng dalawang koponan. 2 beses nag-deadlock sa pagitan ng last 4.5 minutes ng ball game. Diaz is the ball game for GSIS. Oy, ganda! Abugan, Pupukol. Preston yun. Cross-court pass. Open, Diaz, tres. Yes! Nagsagutan naman ng 3 magkakasunod na tres ang GSIS at BOC. Last 2 minutes and 2 seconds ng ball game, lamang ng 4 na puntos ang GSIS. Ngunit nabaligtad ang sitwasyon nang magpakawala ng back-to-back 3-point shots si Samuel Ignacio at Rizal Von Ignacio upang umabante ng 2 puntos ang BOC, 74-72. Last 48 seconds. Agad namang sumagot ng 2 puntos si Romer Diaz ng GSIS upang itabla muli ang laban. 30 seconds na lamang ang nalalabi. Naibuslo naman ni Samuel Ignacio ang assist ni Kenneth Duremdes upang bigyan ng napakahalagang 2 puntos na kalamangan ang Transformers last 10 seconds sa ball game. Agad tumawag ng timeout ang Furies, ngunit sumablay ang kanilang inihandang play hanggang sa matapos na ang oras. Wagi ang BOC 76-74.
Itinanghal na Best Player of the Game si Marlo the Skyscraper Aquino na may 12 points at 9 rebounds. Una, gusto kong magpasalamat sa inyo sa mga sumubaybay sa naging basketball career ko at natutuwa ako at masaya pa rin kayo pag nakikita nyo kami. So maraming salamat sa inyo. Nagambag naman si Keno Diremdes ng 9 na puntos at 7 rebounds. Samantalang may combined 22 points naman si Samuel Ignacio at Bernson Franco. Ito yung maganda sa UNTV. Maganda yung games and we have our lapses in the game. The end of the game, end game na meron kaming mga nag-rely kami on experience. So marami pa kaming dapat i-adjust, especially on our defense. Thank God na na-survive namin tong GSIS. It's a tough game, tough team. Samantala, full support ang staff ng BOC sa pangunguna ni Commissioner Nicanor Faeldon. Salamat sa UNTV saka sa lahat ng sumusuporta ng liga. Siyempre masaya dahil nanalo tayo sa first game. Sana tuloy-tuloy. Sa kabila ng pagkatalo, masaya pa rin ang GSIS Furies at nangakong babawi sa susunod nilang laban. Ang dami naming walang players kanina. So hindi kompleto yung lineup namin. So yung rotation namin very short. Pero I'm very happy kung paano nila nilaro yung game. Kasi sa liga, yung BOC talaga tinitingnan na number 1 team na sa grupo namin. Sila yung number 1. Nanguna sa GSIS Fury si Rene Boy Bansali na may 24 points at 4 na rebounds at si Romer Diaz na may 17 points. Matapos ang matagumpay na laban kontra GSIS Furies, sasagupain naman ang BOC Transformers ang 2-time champion Judiciary Magic sa darating na September 25 sa University of Makati Gymnasium. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Isa ang Members Church of God International at volunteers ng serbisyong kasambahay sa Los Angeles, California sa mga tumulong sa US Forest Service upang mapanumbalik ang kalinisan at kaayusan sa Milliard Campground. Ito ang balita ni Aloy Kalingasan. Ang Millard Campground sa San Gabriel Mountains National Monument, Los Angeles, California, ang isa sa mga paboritong puntahan ng mga nagnanais makipag-bonding sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Maaaring mag-picnic, mag-hiking, camping at mag-relax ang mga pumapasyal dito dahil malayo ito sa magulong siyudad ng Los Angeles. Perfect setting din ito para sa mga nature lover. At dahil sa madalas na pamamasyal ng mga tao dito, hindi maiwasang dumumi ang paligid. At bilang tugon sa panawagan ng San Gabriel Mountains Angeles National Monument Rangers, nagtungo ang mga volunteers mula sa Members Church of God International upang tumulong sa pagpapanumbalik sa kalinisan at kaayusan ng campsite. Of course, the budgets, they always get reduced, and ours is one that has been reduced, and we just don't have the manpower to take care of things like this. We need to ask for community support, and these type of volunteer groups are just great coming out. Naglinis, nagpintura at nagtanggal ng eroded soil sa may parking area ng campground ng grupo. Pinutol din ang mga sanga ng kahoy na posibleng magdulot ng aksidente sa mga motorista sakaling magkaroon ng forest fire sa paligid. Nagpapasalamat naman ang Forest Service dahil sa malaking tulong ng pwersa ng mga kabataan ng MCGI na nag-volunteer para sa ikapanunumbalik ng ganda ng campground. But basically, we're leaving this legacy for the people, the little ones, that they're following us. So basically, we need to set an example so they can keep on working for what we're doing. Taon-taon, libo-libong mga youth group ang dumarayo sa mga campground sa Amerika na nakatutulong ng malaki upang mapanatiling malinis at maayos ang mga camping facilities sa bansa. Aloy Kalingasan para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang ating mga balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.